Sa makabagong panahon ngayon, walang dudang malaki ang papel ng social media sa pangangampanya. Sa pamamagitan ng internet, lumalawak ang naaabot ng mga mensahe at plataforma ng mga kandidato. Pero sa kabilang banda, mas madali ring magpakalat ng black propaganda laban sa kanila. Narito ang report. Ang kampanya nagumpisa sa social media, nagtapos sa social media. Senyales ang isa na namang matagumpay na kampanya para kay US President Barack Obama at ng kanyang social media team. They hired not just typical campaign strategists, but they hired the kind of people that you'd see working in Silicon Valley, computer scientists, people that would collect and mine this data and then analyze it. Ang pangangampanya sa social media na pinauso ni Obama noong 2008, ginamit din ng mga kandidato noong eleksyon 2010 sa Pilipinas. Kabilang na riyan si Pangulong Noynoy Aquino. What I think made it successful was content. Kasi meron kaming pool of mahuhusay na writers eh. So they were churning out articles para dun sa aming newsletter. Tapos na may constant information being fed. Kasi pagka stale na yung ano mo ron, hindi ka nababalik-balikan ng mga tao eh. Pero paano nga ba gagamitin ang social media sa pangangampanya sa Pilipinas? Gayong ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 2% lang ng mga Pilipino kumukuha ng impormasyon tungkol sa eleksyon at ng mga kandidato mula sa social media. Kasi yung online involvement, I don't think it necessarily translates to votes eh. Or it delivers the overall message and contributes to giving you either positive or negative impression among voters. Hatid ng social media ang datos sa mga katulong sa kampanya ng isang kandidato. Sa ilang metrics tool o panukat, pwedeng malaman kung aling mensahe ang pinaka-nilike ng mga taga-suporta ng isang kandidato. Aling mensahe naman ang nakarating sa mga hindi nila taga-suporta. Anong edad ang pinaka-naaabot ng mensahe nila? At dahil mayaman sa impormasyon ng ating mga profile page, pati kasarian, propesyon, interes o minsay political views ng mga taong may positibong reaksyon sa kampanya, kayang matukoy. Sa pamamagitan nito, malalaman agad ng kandidato kung sino-sino ang kanyang susuyuin. You don't have to target, let's say, a whole mass based of communities na technically some of them you don't want to talk to naman, di ba? Or you don't want to address. You get to target the ones that really matter most to you, no? At kapag nahanap na nila mga taong ito, mas magiging epektibo raw ang pagpapakalat ng mensahe. Lalo't ayon sa isang pag-aaral sa Amerika tuwing panahon ng eleksyon, maraming nasa social media ang may pakialam sa politika. Halos 4 sa 10 ang ginagamit ang Facebook o Twitter sa pag-like o pag-promote ng political materials. At 3 sa 10 naman ang magre-repost ng tungkol sa politika. Ang kaso kung gaano kalita epekto nito sa boto ang siya namang kapangyarihan ng social media na makasira ng kandidato. Lalo't napakadaling magpakalat ng black propaganda sa social networking sites. It can easily undo a positive perception. So kung sa mainstream, di ba, ang ganda-ganda ang bango mo, pero nagkabubo ka in one pronouncement. Ang problema kasi sa social media, captured yun eh. Tapos inuulit-ulit doon, nire-repost. Ang paggamit ng social media ay patunay lang na wala sa makinarya kung magiging epektibo ang kampanya, kundi nasa tapat na mensahe at malinaw na plataforma.